Ito na nga pala yung lumang motor na gagawin kong halos brand yung itsura. Honda Wave Dash nga pala to na halos napabayaan na ng matagal na panahon. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko para maging pogi ulit to. Bale, inoffer nga pala to ng isang follower ko kaysa daw tuluyang mabulok lang dito sa garahe, binenta na lang sa akin ng presyong kalakal. Sakto naman na maraming nagre-request sa akin na magbuo nito, kaya nung nagkasundo na kami sa presyo, chinek ko na nga pala kung gaano kalayo yung location niya sa akin. Halos magkalapit lang pala kami ng barangay, kaya hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik, pinuntahan ko na agad. Kasagsagan nga pala ng init ngayon tanghali, kaya hindi muna tayo nagmotor. Pero parang na wrong moves tayo ngayon dahil grabe sobrang traffic dito sa dinaanan ko. Ginagawa pala yung kalahati ng kalsada, kaya pala halos 20 minutes bago tayo nakatakbo. At dumating na nga pala tayo dito sa pin location na sinend ng followers natin. Nakita ko na rin dito sa labas yung motor. Sa unang pagkikita pa lang namin, mukhang change all agad naging hatol ko sa itsura niya. Stock up na rin yung preno sa harapan, tapos flat na rin yung mga gulong. So yun, ito nga pala yung kukunin natin ng motor dito. Inaantay lang natin yung followers na nag-offer. Ayan yung itsura niya. Mukhang mapapalaban na naman tayo dito. Bali siya nga pala yung followers natin na nag-offer nitong napabayaan niya ng motor. Nakabili na raw kasi siya ng bago. Kailangan niya raw kasi na mas modelong motor dahil pagtapos ng trabaho niya, naghahanap pa kasi siya ng sideline. Bali marami na nga pala nag-offer sa kanya na bilhin na lang to, pero sa atin niya talaga in-offer. Gusto niya kasi makita yung magiging itsura. Iba rin kasi talaga sentimental value ng motor, lalo na kapag ikaw yung first owner. Kahit papano gusto mo makitang gumanda yung dati mong motor. Kaya pagkatapos nga pala namin gumawa ng DOS, ipinwesto ko na nga pala tong motor dito para maisampa na sa L3. Wala kasi akong sariling sasakyan para magkarga ng motor, kaya rumerenta na lang tayo na L3. Shoutout nga pala dito sa driver na nabook natin, dahil baka ito na rin yung huling pagkikita nito ni sir dito sa dati niyang motor, kaya inassist niya na rin tayo para maisampa dito sa taas. At makalipas lang yung halos 20 minutos na biyahe natin, nakarating na nga pala kami dito sa bahay. Medyo hinapon na nga rin pala akong makauwi, kaya hindi na natin to masisimulang kalasin ngayong araw. Kaya nang maibaba na nga pala namin to ng safe, ipinwesto ko muna dito sa gilid dahil maglalabas muna tayo ng mga motor na nasa loob, hindi na kasi to kasya. Kaya bukod doon sa mga pamana natin ng motor, kailangan ko rin talaga mag let go. Kaya sa mga gustong maging bagong amo nito ni Project Snipey, bali binibenta ko na nga pala to. Medyo masakit din kasi sa bulsa yung kailangan na budget para makapagbuo tayo ng panibagong motor. Hindi rin kasi talaga lahat ng unit kaya nating ikip dahil limitado lang yung space natin dito sa garahe. Kaya kung kursunada nyo nga pala to si Snipey, sabihan nyo lang ako, baka sakaling mapagkasunduan natin. Ganito talaga madalas nagiging senaryo, lalo na kapag may bago tayong project bike na bubuin. Yung mga finished project natin sa labas ko muna nilalagay. Kaya nang natanggal na nga pala natin lahat ng motor sa loob, saka ako nga pala ipapasok tong bagong bubuin natin. Sa itsura pa lang nito, literal talaga na mapapalaban tayo dahil karamihan ng mga pyesang nakasalpak dito, ultimo yung mga metal parts, puro palitin. Kaya siguradong magiging maganda yung finished product nito kapag natapos na natin dahil malala rin yung pinanggalingan na kondisyon. Kaya kung gusto nyo rin makita yung magiging transformation sa itsura nito, abangan nyo yung mga susunod natin na video. So yun, ipapakilala ko nga pala sa inyo itong bagong project bike na papapugiin natin, Meet Project Dashi. So Honda Wave 110 na Dash R nga pala to. Ayun nga, kagaya ng nakita nyo kanina, medyo marami talaga tayong papalitan na pyesa dito dahil halos literal na change all yung itsura niya. Metal parts niya, yan punong-puno ng kalawang, yung upuan sira, yung susilan niya medyo maganit na rin, pero bago daw to natambak ay gumagana naman to. Pero yun nga, napabayaan ng matagal na panahon. Hindi na natin to masisimulan ngayon, pero bukas babaklasin na natin yung mga kahang nakakabit dito para malaman na natin kung anong klaseng condition yung nag-aantay sa atin para dito. Then ayun, mag-update nga pala tayo para dito sa ipapamana ko sa inyo. Ito si Project Bitoy. Yun, naka-cover. Sa mga nagtatanong kung paano magkakaroon ng chance na maging bagong amo noon, basic lang, check nyo lang dito sa baba. Right? So ito nga pala yung 639 Club. Dito kayo dapat gumawa ng account at mag-recharge para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan nung binuo natin na Honda Beat. So kung bago ko nga lang, gagawin mo lang ay mag-register ka, pindutin mo lang to. Tapos lagay mo lang yung naiisip mong username dito, password, confirm password, tapos copy mo lang tong captcha. Pag okay na lahat, pindutin mo na tong register. So ito, basic lang to laruin. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyong ilaro. Pwede rito pa barya-barya lang. Yan, meron sila rito piso, 2, 3, 5, 10, 8, 9 hanggang 1 kyaw. So nasa sa inyo na yan kung magkano yung gusto nyo ilaro. Dahil malaki na naman yung pondo natin no? Umabot na tayo ng 110 kyaw. Siyempre medyo tataasan na natin ng konti yung bet natin. Bebet tayo ng 1k. Ayan. Tapos auto spin na lang tayo para mabilisan malaman kung mananalo tayo. Alright? Ayun, 4k. Grabe naman yan. Followed by 100. Tapos ang sunod ay 1.5. Ayun, 2.7, 1.2,
Ayan na, 5.8 naman ngayon, 3K, ayun, 12K. So ganyan lang, mag-aantay lang kayo hanggang sa manalo kayo. Ayun, 14.5, di ba? Napaka basic. Sa ilang minuto na paglalaro natin, ito nga pala yung kinubra natin, umabot ng 30K. So yun, sa mga nag-register, tsaka dun sa mga nag-recharge dito sa 639 Club, lapag nyo lang sa baba yung SS nyo, tapos lagyan nyo na rin ng pangalan para hindi mag-grab ng iba. Malay nyo, binasing kayo kay Project Bitoy, right?